Kung ikaw ay naghahanap ng isang motorsiklo na kahit saang lupalop mo dalhin ay hindi ka bibiguin, mapa-on and off-road kahit malubak o patagman, paahon at palusong ay hindi ka iiwanan, baka ito na ang motor na hinahanap mo. Isang motor na may kapasidad na dalhin ka kahit saang lupalop sa bansa nang hindi ka nag-aalala sa taas ng maintenance cost. Karburador na makina at 125cc lang, gawa ng Yamaha para sa masang Pinoy. Ito ang XTZ 125. Boss Motovlog. Kahit mataas yung motor na to, para sa akin na 5'5" in height, tapos yung insim ko medyo maiksi lang, hindi ka pa rin matatakot kahit medyo mataas yung motor dahil nga 125cc lang to. At hindi siya ganun kabigat. Kahit itagilid mo siya ng konti, hindi po ito basta-basta babagsak sa'yo dahil nga magaang lang yung motor, 125cc lang. At ang isang maganda rito, upright position, kaya pwede mo siyang gamitin sa pang off-road at malayo ang biyahe. Tingnan mo naman yung ground clearance niya, napakataas. Kung isasabak mo sa bundok, maganda, wag mo na siyang i-customize. Pero kung ipang CCT mo naman, pwede rin naman. Yun nga lang, mas maganda rito magpalit ka ng konti ng gulong. Pagpantayin mo na sukat ng gulong 18 parehas. Tapos magsuot ka ng sapatos, yung rubber boot na medyo mataas sa'yo, mga 1.5 inch na sapatos. Kung ganito ka kaliit na kagaya ko at gustong gusto mo yung motor. Maganda rin, suot mo na yung sapatos na yon. Halimbawa, testingin mo kagaya nito, pupunta ka sa tindahan, sampahan mo yung motor, pakiramdaman mo kung kaya mo, at kung alam mo, confident ka at buong buo na yung loob mo na kaya mo namang imaneho. Well, walang nakakahadlang para kunin ang motor na ito dahil nga napakaganda ng specs na sigurado kong magagamit mo to hanggang sa pagtanda mo na. Baka ipamana mo pa sa kaupa-upuhan mo dahil sa motor na to napakatibay. Alamin natin ano ba meron dito sa XTZ 125. Sa panahon ngayong usong-uso ang mga scooter, kahit saan ka bumaling sa kakalsadahan, ito ang makikita mo dahil very comfortable, magaang dalhin, tiga ka lang ng silinyador, gas and go, at napakasarap i-flex sa mga tropa na meron kang bagong automatic scooter. Subalit ang kapasidad ng mga ganitong motorsiklo ay meron lamang limitasyon. Ito'y dinisenyo lamang para sa urban commuters, pang city riding, at hindi para isabak sa malayuan at mahaba ang tagtagan sa mga malulubak at paahon at palusong na daanan. At dito papasok ang kakayahan ng isang on and off-road na motorsiklo na halos lahat ng kalsada ay walang imposible sasagasaan ang mga malulubak na daanan at hindi man lang masyadong magagasgasan. Ito ang XTC, pag-usapan natin kung ano meron sa motor na ito. Bakit ito ang kukunin mo ngayong 2024 na isang motorsiklo na walang kaarte-arte, gas and go ka lang, napakababa pa ng maintenance cost dahil carburetor lang, gulong lang at langis ang halos pinapalitan mo rito. Kayang paabutin ng 70,000 km basta maayos ka lang mag-maintenance, hindi kakatok ang makina, maganda rin ang mga tangke, malaki at kayang sumipa ng 10 horsepower, itinono talaga ito para maganda yung hatak mo at pagdating sa long stretch at mahaba ang biyahe ay smooth naman ang power deliverance ng motor. It is 125cc engine, single cylinder, 4 strokes, 2 valves, air-cooled ang makina, single overhead cam at mayroong 5-speed manual transmission. Kayang sumipa ng 10 horsepower. Kung hindi ka marunong gumamit ng dekambyong motorsiklo kagaya nito at sanay ka sa mga scooter, kailangan pag-aralan mo muna ito dahil hindi basta-basta ito, baka bigla kang kadyutin ito kung hindi ka marunong mangambyo. Pero wag kang kakabahan at wag kang matatakot. Tandaan mo, dyan natuto ang iyong mga tito. Ang ganitong klaseng motorsiklo ay walang masyadong mga fancy electronics. Kung ano ang nakikita mo, still the same kahit umabot pa siya ng mga 7 taon o kahit 10 taon, basta maayos lang ang maintenance mo. Ibig sabihin lang, matibay ang ganitong mga klaseng motor. Mababa pa ang maintenance cost, hindi ka masyadong magkakakalikot dito. Langis lang po, gulong, brake pads at iba't iba pa na mga basic maintenance ng motor na to ang kailangan mo. Hindi mo kailangan dito i-troubleshoot dahil sira ang ECU mo. Wala po itong ECU dahil carburetor po ang motorsiklo na to. Madaling kalikutin, screw lang po ang katapat nito. Hangin lang ang ina-adjust dito at konting linis, gas and go ka na. Tamang-tama kung taga-probinsya ka at madalang lang yung mga shop na nag-aayos ng motor, wala kang po problemahin dito. At kahit taga-probinsya ka, pwede kang sumabak sa city dahil street legal ang motorsiklo na ito. Meron tong mga headlight, turn signals at taillight
na pwede ka sa mga traffic kahit dito sa Metro Manila mo isabak, pwede. Yun nga lang, sanayan lang kung pipiga ka ng clutch lever mo. Dahil sa traffic, kailangan alamin mo sana neutral. Malaki ang tangke mo at kayang-kaya mong sumabay kahit mapalong stretch ang takbuhan, at malalambot din ang mga upuan. 2-seater yan, pwedeng 3-4 sa probinsya, pero bawal dito yan sa Metro Manila. Meron ka ring lagayan, ready top box na yan. Kahit ilang liters pa ang idagdag mo dyan, kayang-kaya dahil sa build quality ng motor. Matataba ang mga gulong yan. Naka-disc brake sa harapan. 1890, 21 po ang sukat ng gulong. At sa likod naman ay 18 pero mas maliit po siya ng konti. 110, 80, 18 ang sukat. At naka drum brake po. Wala itong ABS, latch control, leg guard, stability control, traction control, engine mobilizer, anti-theft. Wala po lahat ng mga yan dahil gas and go. Susi at gasolina lang ang katapat nito para umandar. Napakasimple, walang masyadong fancy electronics. Parang bisikletang nilagyan mo ng gasolina, ganon kasimple. At pag ganitong klase ang motorsiklo mo, napakababa lang ng maintenance cost. Wala kang halos iintindihin dito. Gaya nga nasabi ko, pag bumili ka nito, kaya mo pang lakbayin ang kahit saang lugar dito sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa. Madadala mo to mga bossing. 1 litrong langis kung mag-change oil ka ng motorsiklo mo, andito yan sa may bandang ilalim ng makina mo. At ito po ay naka-telescopic fork na mayroong rubber jacket, iwas alikabok pagka mahaba at matagtagan ng biyahe mo. Hindi basta-basta napapasukan ng telescopic mo. Naka single shock absorber sa likod para maganda ang bounce at hindi mawala ang tapakan ng angkas, para naman mas komportable pag naglo-long ride kayo. Nakaangat ang kanyang tambucho pero huwag kang mag-alala, may heat guard yan para hindi mapaso ang minamahal mong angkas. At pwede mo nang maiuwi ang XTZ 125 sa halagang 91,400. Kung gusto mo ng hulugan, 7,200 ang down payment. Pwede kang kumuha ng 3 years, 2 years, 1 year installment conforme sa kakayahan mo. Pero kung may cash ka, mas maganda, i-cash mo na yan para rekta na. At kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin kumbinsido bakit itong kukunin mong motor dahil nabibilisan ka sa aking narration, i-replay mo lang mula sa umpisa ang video hanggang matapos sa puntong ito. Hanggang sa muling pagkikita, paalam.